Mamaya. Tika po si mama natin. Ashima, wag malikot. Kulang. Baka oh. Kulang. Nasaan na si? Saan po na? Yan po. Titiklog po. Di ba ka makikita mo tayo? Ayan. Kulang ah. Huwag. Dito. Huwag magpapadistract. Ito warning to, warning. Itong verse 7. 1 John 3:7. Warning to. Mga anak, huwag kayong paninglang kanino man. Ang sino mang gumagawa ng matuwid ay matuwid tulad ni Kristo. Kaya huwag kayong maniniwala na sa mga mangaral na walang good works. Malinaw na sinasabi. Ang gumagawa ng matuwid ay ayun, ang sino mang gumagawa ng matuwid ay matuwid tulad ni Kristo. Warning yan, huwag kayong paninglang kanino man. Dapat tinawag tayong Kristiyano. Babalik lang tayo dito. Sa verse 3, kaya't ang sino mang may ganitong pag-asa kay Kristo ay nagsisikap na maging malinis tulad niyang malinis. Ang mga Kristiyano nagsusumikap maging malinis. Hindi nakakampante na gumagawa ng masama. Kasi nakikilala mo si Kristo na siya ay mabuti, dapat mabuti ka rin. Nakikilala mo ang Diyos ay mabuti, dapat ikaw ay mabuti din. Kasi kiniklaim mo, anak ako ng Diyos, ama ko siya. Dapat may palatandaan na ikaw ay anak ng tunay na anak ng Diyos. Amen. Ulitin natin, verse 7. Mga anak, huwag kayong paninlang kanino man. Ang sino mang gumagawa ng matuwid ay matuwid tulad ni Kristo. Verse 8. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo. Hallelujah. Malinaw ba? Ako ba nagsabi niyan o ang Biblia? Malinaw na malinaw. 1 John 3:8. Di ba? Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo. Masakit bang pakinggan o okay lang? Tanggap ba natin na anak tayo ng dyablo? Hindi. Kung hindi natin tanggap, huwag na tayong magpatuloy sa pagkakasala. Ulitin ko, ang pagharap sa Diyos ay pagtalikod sa kasalanan. Ang pagtalikod sa kasalanan ay pagharap sa Diyos. Naku, mahirap unawain ng madali. Kung gusto mong tumalikod sa kasalanan, humarap ka sa Diyos. Lumapit ka sa Diyos. Kung gusto mong tumalikod sa Diyos, makikita naman yan sa'yo. Gawa ka ng gawa ng kasalanan. Baka akala mo, nasa church ka pa, atin ka ng church. Yung pala, nakatalikod ka na pala. Kasi yung mga gawa mo, hindi nagpapakita na ikaw ay anak ng Diyos. Verse 8. Ang nagpapatuloy, huwag bitawan. Ashima, dito. Po, dito po. Dito po. Po dyan. Ay. Verse 8. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo. Hindi naman natin tanggap to, di ba? Kaya wag na tayong magpatuloy sa pagkakasala. Sapagkat sa simula pa ay nagkakasala na ang dyablo. Kaya't napariton ang anak ng Diyos upang wasakin ang gawa ng dyablo. Para palayain tayo sa kasalanan.
Nako, yun ang trabaho ni Kristo kaya siya bumaba. Tubusin tayo, palayain tayo sa kasalanan. Kasi alipin tayo ng mga kasalanang ginagawa natin. Nakuha ninyo? Alipin tayo. Kung ano yung sinusunod natin, doon tayo nagpapaalipin. Dati tayo mga alipin ng kasalanan, kalikuan. Pero ngayon, alipin na tayo ng katwiran. Sima, opo. Sila doon ka na damana. Sila. Ito na pang Nakuha. Ang trabaho ni Kristo, palayain tayo sa kasalanan, hindi konsintihin tayo. Nakuha ninyo? Ulitin natin, verse 8. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo, sapagkat simula pa ay nagkasala na ang dyablo. Kahit naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Kasi tayo pinalaya ni Kristo sa kasalanan. Verse 9, ang mga anak ng Diyos ay hindi, di ba kanina, tinanong natin yung isa't isa, paano mo nalaman na anak ka ni Tatay Jerry, ni Tatay Sunny, ni Tatay Marlon, paano natin nalaman na tayo mga may palatandaan, di ba? Ngayon, kiniklaim natin anak tayo ng Diyos. Ito ang palatandaan. Ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat nananatili sa kanila ang binhing mula sa Diyos. Ano yun? Yung banal na Santong Espiritu. Nung nagpabautismo ka, tunay na pagsisisi, nagkaroon ng pagkakataon ng banal na Santong Espiritu, bumaba sa'yo, isugo sa'yo, yung banal na Santong Espiritu. At yun na yung nag-uudyok-udyok sa'yo na wag yan, ito ang gawin mo, wag yan ang gawin mo, ito ang gawin mo. Nangungusap sa'yo yan sa panaginip, sa pagbabasa mo. Yan ang tumutulong sa'yo para maunawaan mo yung binabasa mo. Nakuha ninyo. Kaya nga rin natin na pumasok sa atin ang tunay na pagsisisi para tanggapin natin ang banal na Santong Espiritu. Nakuha ninyo. Ito, buhay na patuto ang kaharap ninyo ngayon. Buhay na patuto. Ganito ba ako dati? Ganito ba ako dati? Di ba? Hindi naman. Ibig sabihin, tinanggap natin ng banal na Santong Espiritu. At yung banal na Santong Espiritu, yun yung tutulak sa'yo na ikaw ay patuloy na magbago, patuloy na umunlad, patuloy na tumaas yung pananampalataya mo, patuloy. Hindi pa atras ang Kristiyano. Hindi pa atras. Hindi pa backslide ng Kristiyano. Kailangan Kristiyano, nung tinanggap mo si Kristo, umabante ka, palapit sa Diyos, hindi palayo. Kung ano nangyari, bibilin. Andyan si ate. Andyan pa si ate. Andyan. Si nanay. Ano bang nangyari? Simula nung tinanggap natin si Kristo, paabandi pa, paharap sa Diyos o paatras? Kailangan magising tayo. Hindi ko kayo ginajudge. Itong ginagawa ko, panggising. Hindi pa huli. Hanggat humihinga tayo, hanggat nagigising tayo tuwing umaga, yan ang binibigay ng Diyos na pagkakataon na tayo ay magsisi. Kasi napakalapit na ng pagbalik ng Panginoong Hesus. Ang pagbalik ng Panginoong Hesus ay parang magnanakaw. Pwedeng mamaya na, pwedeng bukas, pwedeng sunod na linggo, pwedeng walang makakapagsabi kung kailan. Mahirap yung mabubulaga tayo. Ang pagbabalik ni Kristo ay parang kamatayan natin. Hindi mo rin alam kung kailan ka mamamatay. Pwedeng mamaya, pwedeng bukas, pwedeng sunod na linggo.
Nakuha ninyo, ang pangkamatayan, walang pinagkaiba yan sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Dalawa lang yan. Madatnan ka ng Panginoong Hesus, nawala sa Kanya, o mamatay ka, nawala sa Kanya. Kaya trabahuhin natin yan. Kailangan magbalik loob tayo. O kung hindi pa natin tinatanggap si Kristo, tanggapin natin si Kristo. Ganun lang yun. Nakuha. Hindi pa huli ang lahat. Sarah, naunawaan Sarah. Hindi ka napunta sa amin para manatili yung dating Sarah. Di ba, nakikita mo yung sarili mo ngayon, hindi na ako ito Di ba Sarah? Dati hindi nagtututbrush. Ngayon toothbrush na. Oh, di ba? Di ba? Ganun ng Kristiyano, may pagbabago. Yung dating ikaw, mamamatay talaga yun. Hindi pwede mong ipagpilitan na hindi mamamatay yun. Kaya nga born again eh. Kailangan isilang ka na mag-uli. Kailangan mamatay yung dating ikaw. Isilang yung bagong ikaw. Ano yung bagong ikaw? Yung si Kristo na ang mabubuhay sa'yo, hindi na ikaw. Hindi na ikaw ang magdedesisyon. Dati tayo ang nagdedesisyon sa sarili natin. Di ba? Ang Diyos natin, sarili natin noon. Pero nung tinanggap mo si Kristo, hindi na yung sarili mo ang Diyos mo, kundi si Kristo na. Siya na ang sinusunod mo eh. Siya na yung pinapanginoon mo. Naku Nagigising ba? Minsan-minsan nang ako mapunta rito, samantalahin natin na diba? Kaya dapat alam natin kung totoo ba yung bautismong natanggap natin noon. Tunay ba yung pagsisisi natin noon? Bakit kaya ganito pa rin ako ngayon? Ibig sabihin, siguro hindi totoo. Hindi naman talaga tayo pumasok ang tunay na pagsisisi. Kaya kailangan nating siyasatin yung sarili natin. Magpakumbaba sa Diyos. Kung parang ang hirap magsisi, ilapit mo sa Diyos. Gusto ko pong magsisi, gusto ko pong makapagbagong buhay. Gumawa po kayo ng paraan na ako po yung makalaya dito sa ganitong sitwasyon. Ang Diyos, maawain siya. Pag narinig niya yung panalangin mo na yan, gustong-gusto niya yan. Tutugunin niya yan. Kasi ako, nasubukan ko ng Diyos sa buhay ko noon eh. Nung ako'y hirap na hirap sa pagkatrabaho sa bagoongan noon, nanalangin ako noon na gusto kong makatakas sa ganitong buhay, yung ayoko ng ganitong buhay na mahirap ang trabaho. Tinugon ng Diyos. Kaso nung tinugon ng Diyos, backslide na. Yun minsan ng tao eh, ganun ugali ng tao eh. Kapag tinutugon yung kahilingan mo, nakakalimot ka. Pero dapat hindi ganoon. Hindi ganoon kailangan hindi tayo nagpapatuloy sa pagkakasala. Verse 9, palatandaan kung anak ka ba ng Diyos, ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat nananatili sa kanilang binhing mula sa Diyos. At dahil ang Diyos ang ama nila, hindi sila maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Bakit tayo hindi pa pwedeng magpatuloy sa pagkakasala? Kasi ang Diyos ang ama natin. Kasi mapapaya ang Diyos kapag, di ba? Kung sakali may anak ka na bibilin, yung anak mo, ikaw ay mabuting magulang. Yung anak mo, lahat na lang ng kasamaan, ginagawa niya dyan sa labas. Sino yung napapaya? Di ba? Ikaw na magulang. Di ba? Tama ba? O ganun din sa Diyos. Dahil tayong mga anak ng Diyos, babasahin ko rin uli, at dahil ang Diyos ang ama nila, hindi sila maaaring magpatuloy sa pagkakasala.
Naku hindi tayo maaaring magpatuloy sa pagkakasala kasi ang Diyos natin na mabuti ang Ama natin. Hindi Diyos na masama ang Ama natin, kundi Diyos na mabuti. Kaya hindi tayo maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Verse 10. Dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng Diablo. Oh. Malapit na tayo matapos. Dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Ulitin ko. Naunawaan ba? Dito natin malalaman, dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng Diablo. Ngayon, tayo mismo sa sarili natin nakakilala kung sino ba tayo talaga. Ngayon, siyasatin natin yung sarili. Ito ay hindi judgment, hindi pagkukondem. Ito ay panggising. Kapag nasiyasat natin yung sarili natin, hindi pa tayo anak ng Diyos, hindi pa huli ang lahat. Magsisi tayo ng totoo. Lumapit sa Kanya ng totoo. Tanggapin si Kristo ng totoo. Ayan. Dito natin makikilala kung sino ang anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng Diablo. Yan ang paraan para malaman sino ang sa Diyos, sino ang sa Diablo. Ito, ang sino mang hindi gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos, anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng kalooban ng Diyos ay anak ng Diablo. At hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Ibig sabihin, kailangan natin ibigin yung kapatid natin. Kapag mahal natin yung kapatid natin, hindi natin to gagawan ng masama. Nakuha, yan ang pag-ibig. Kapag mahal mo yan, hindi mo yan pagnanakawan, hindi mo yan pagsisinungalingan, hindi mo yan sasaktan. Di ba? Kapag mahal mo ang isang tao, hindi mo gagawan ng masama. Kaya kailangan mong ibigin. Nakuha. May natutunan ba? Doon, yun. Ngayon, ang tanong, sa napag-aralan natin, sigurado ba tayo, anak tayo ng Diyos o duda ba? O kailangan, pan lang, parang nanlamig lang. Kailangan lang ma-revive. Amibilin. Sigurado ka bang anak ng Diyos? O kailangan lang ma-revive? Ma-revive. O, hindi pa huli ang lahat. Si ate nandyan. Ate, sigurado ba tayong anak ng Diyos o kailangan nating ma-revive? Hindi, mahalin ninyo ang kaluluwa ninyo. Kahit ako, mahalin ko ang kaluluwa ko. Kahit sino naman, dapat ang pumasok sa tao. Mahalin natin yung kaluluwa natin. Siguraduhin natin kung saan pupunta. Langit ba o impyerno? Yan, ahanin mo, mapasayo man lahat ng kayamanan dito sa mundo kung mapapahamak naman ang iyong kaluluwa. Pwede mo bang suhulan ang Diyos na bibigyan kita ng 1 bilyon, maligtas lang ang kaluluwa ko? Pwede bang ganun? Kaya bang suhulan ng Diyos? Lahat ng kayamanan ko ibibigay ko para maligtas lang ang kaluluwa ko. Pwede bang ganoon sa Diyos? Hindi mo masusuhulan ng Diyos. Kaya aanhin mo mapasayo man lahat ng kayamanan sa mundong ito kung ang iyong kaluluwa ay mapapahamak. Useless lahat ng mga pinagpaguran natin sa mundo.
Na nagpapakabisi tayo sa mundong ito para meron tayong kakainin, may maganda tayong buhay, may maganda tayong sasakyan. Useless yan lahat na yan kung ang kaluluwa natin mapapahamak. Kaya dapat ang pinagbibisihan natin, ang tinatrabaho talaga natin, yung kalalagyan ng kaluluwa natin. Yan dapat ang tinatrabaho natin. Yan dapat ang buhay ng tao. Kung Mateo, bakit ka nag-aaral? Para makapag-ML. Hindi. Kaya ka nag-aaral kasi umaasa tayo na kapag may pinag-aralan tayo, makapasok tayo ng magandang trabaho. Ganon din dapat sa kaluluwa natin. Kung pinaghahandaan natin yung kinabukasan natin sa mundong ito, dapat pinaghahandaan din natin, mas lalong pinaghahandaan natin yung kinabukasan ng kaluluwa natin sa kabilang buhay. Huwag natin kalilimutan yun. Hindi masama na tayo ay makaranas din ng ginhawa sa mundong ito. Ang masama, yung guminhawa ka dito, tapos hindi ka ginhawa sa kabilang buhay. Yun ang masama. Gusto ba natin yun? Lagi ko itong ginagamit sa pagtuturo. Para tayong pinatabang baboy. Na sumaya lang ng 3 months, tapos kakatayin. Nakuha ninyo. Guminhawa ka nga dito sa mundo. Hanggang, yung baboy, hanggang 3 months lang, di ba? Yung kanya. Tayong mga tao, hanggang 60, 70, 80. Yan ang buhay ng tao ngayon, Useless yung hanggang 80, sagana ka, nakumulat ng karangyaan sa mundo. Useless yan. Hanggang 80 mo, marangya ka sa mundo. Katanyagan, pera, magandang sasakyan, magandang bahay. Useless yan. Kung mapapahamak yung kaluluwa mo. Ang ending pala, impyerno. Kainit ng kape kami. Nakuha ninyo. O anong tutunan? Huwag mo na yan. Ay, Mamaya. hindi ba tayo nag-iisip na kasi ang pangako ng Diyos, isa lang na sa pamilya makakilala ng totoo. Buong pamilya maliligtas. Sa paanong paraan, yung ginagawa natin ngayon. Kung ano yung nalaman ko na katotohanan, sinishare ko sa inyo ngayon. Ngayon, nasa inyo pa rin kung tatanggapin ninyo yan o hindi. Nasa inyo pa rin. Kasi kahit ang Panginoong Hesus naman, mismo mga kapatid niya rin, hindi naman lahat naniwala sa kanya. Sabi ng mga alagad, Panginoong Hesus, nandyan po sa labas yung ama, ina at mga kapatid mo. Ano ang sagot ng Panginoong Hesus? Ang totoong ina at kapatid ko ay yung mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kasi hindi naman lahat ng kapatid ni Kristo inaniwala din sa Kanya. Pero nasa inyo ang susi. Ang desisyon ninyo, yun ang hahatol sa inyo balang araw. Ngayon, katulad dito, napakinggan nyo ito ngayon. Itong mga nalaman ninyo, ito ang hahatol sa inyo balang araw. Sabihin ng Diyos sa hukuman, naalala nyo ba yung tinuruan kayo ng kapatid nyo
Napakinggan nyo yung turo nyo. Pero bagamat nalaman ninyo yun, hindi kayo nakinig, hindi pa rin kayo nagising, at patuloy pa rin kayo sa inyong mga ginagawa. Ibig sabihin ng Diyos doon, binigyan ko kayo ng pagkakataon na mapakinggan ninyo ang aking salita, pero hindi nyo pinaniwalaan. Ang isang tao, ang Diyos natin, hindi siya unfair na Diyos. Hindi siya papayag ng isang taong nabuhay sa mundo ay hindi maaralan ng kanyang salita. Bago niya yan kunin, bawian ng buhay, merong tao na isusugo sa kanya na maaralan. Ngayon sana wag sayangin ng tao yun. Kasi kalat na ngayon ng salita ng Diyos eh. Sa palengke meron, sa TV meron, sa radyo meron, sa Facebook meron, sa YouTube meron, o sa dagat meron. O. Ngayon wala kang ma-excuse sa Diyos na hindi ko alam. Sasabihin ng Diyos, ang dami kong isinugo para malaman mo, pero hindi mo pinakinggan. Kaya sana wag niyong sayangin itong nalaman ninyong gabing ito, wag niyong sayangin. Dili-dilihin ninyo. Isip-isipin ninyo. Ayan. Isipin ninyo. Mahalin ninyo ang kaluluwa ninyo kasi once na dun napunta yan sa apoy na hindi namamatay, ini-imagine ko pa lang. Na-imagine nyo ba yun? Habang buhay na walang paghihirap. Kung dun naman, sa kabilang buhay, kasama ang Diyos, habang buhay din naman na masayang buhay. Yun dapat ang talagang pinaghahandaan, kabilang buhay. Hindi yung buhay dito sa lupa. Mateo. Kailangan dumating ang tunay na pagsisisi. Huwag puro sanlibutan. Kasi dapat maging anak tayo ng Diyos. At kapag anak tayo ng Diyos, hindi tayo nagpapatuloy sa pagkakasala, kundi lumapit sa Kanya. At habang lumalapit tayo sa Kanya, patuloy tayong nababago. Kasi hinuhubog niya tayo eh. Hinuhubog niya tayo. At kapag lumalapit ka sa Diyos, lumalapit tayo sa Diyos, huwag tayong magtaka na meron mga mahihirap na pangyayari. Kasi pagsubok yun. Pagdadalisay yun. Yun tinatawag na pagdadalisay. Dinadalisay ka para maging makintab ka. Di ba yung ginto? Para maging makintab, dinadalisay, pinapainitan, dinadaan sa apoy. Ganun tayong mga Kristiyano. Ngayon, kung peki tayong Kristiyano, unang init pa lang ng pagsubok, wala na. Kailangan, pakintab tayo ng pakintab. Parang pabago ng pabago. At lalabas yung magandang ikaw. Makikita sa'yo yung liwanag ni Kristo. Kaya yung mga tao, ma-amaze sila. Ito na yung dating siko na, bakit ganito na ngayon? Bakit ganyan na siya ngayon? Kasi nga, lumalapit ka sa Diyos. Lumiliwanag yung buhay mo. Lumiliwanag yung pananalita mo, pag-iisip mo, mga desisyon mo sa buhay, kakaiba. Hindi katulad ng dating ikaw. Dati bobo yan ah. Bakit ngayon matalino na? Dati masungit yan ah. Bakit ngayon mabait na? Dati pangit yan ah. Ngayon, ba't parang gumaganda na? Oh. Ganon. Totoo yan.
totoo yan. Kapag lumalapit ka sa Diyos, mayroong nababago. Okay, sige. Ang natutunan, wala. Kapag may napakinggan, may natutunan. Anong natutunan? Oh, mamaya yung pagkain. Binigyan asawa mo, di ako. Yung ba yung distraction? Magpakuha ka ng kape na dalawa. Oh, Mateo, anong natutunan? Ang Mateo. Anong natutunan? Kapag anak ka ng Diyos, ano dapat? Hindi na nakahinga. Kaya Bilog si ate, oh. Matulog. sunod na bakasyon. Kailan yung bakasyon? Te, tutunan, te. Pag bakasyon ninyo dun. Ate! Ate! Magbabago daw ang bakasyon ngayon. Hindi na June. July to September ata. Aagahan yung graduation. Kaya pag bakasyon, Pasok na. Babalik yung dating pasukan. ibig sabihin, maikli lang bakasyon. Matulog ulit na dati. March, April, yun na pa. March, April. Iba dati ang bakasyon. April, May. Tapos June, pasok na. June. Basta pag Ibabalik kuhan, na. pag Sabi na ibabalik daw. mahaba yung bakasyon, pabakasyon ninyo dun. Ibabalik yung dating bakasyon daw. Para maturuan ng kalbo si Mateo. O Mateo. Ate. Ano si ate? Wala. Mahulog ka dyan ah. Kumasta na ba yun? Ika. Bakasyon kayo dun. Bakasyon. Makita niyo Shara, taon na. Kaon si Sarah. Kaon na naman tayo. Para na mag-toothbrush. Para na maligo. Ano? O si Bibilin, anong natutunan ni Bibilin? Ano natutunan? Oh, Maganda yun. ano ang natutunan? Naalis ka na. Ay, babangga mo yan. Huwag ka ng dalawang kape doon sa naman. Bukas yung babayaran. Para doon pa lang yung kape. Tapos patayin mo na yung mainit. Magpinggan ng kape ka mo. Kailangan may natutunan. Ang Mateo. Ha? Bakasyon ka dun sa Bicol. Tapos hindi ka na namin isasauli. Doon ka na talaga. Ano, magpapabatis mo. Siguro dyan. Dapat may tunay na pagsisisi. Kapag bautis mo, may tunay na pagsisisi. May gagatay dyan eh. Kung wala na yung ugali mong ano, bibig ka mapuso. Bibig mo bautis mo, bautis mo ka pagpunta namin dito. Ano man? Oh. Parang napapag-isipan mo na. May mga kasama pa kayong mga pastor. Yan. Basta pag nandito si dito nyo, ayan, Bible study tayo. Sino pa? Bumibili na ng natutunan. Ano yung pagkain? Bibig, mamaya na yan. Ano naman? Pagkain naman to eh. Dalawang kape. Yung kape yan. Magtinta ka ng kape doon. Ito ka naman ayos. Sige, closing prayer. Gusto pilit na. Si nanay mo na, si nanay. Ano pa may natutunan si nanay? Ikaw ko ba? Nagpapaawit ito. Ama, sa pangalan ni Jesus, maraming salamat sa gabing ito sa mga payo ng aking anak na si Pastor Matthew. Nawa po, matandaan po namin at maisa-isip namin at magbago na po ang aking mga anak. At nawa po, sumunod sila sa iyong